Samantala, ginit naman ng pamahalaan na hindi lang natatapos sa duck cover and hold ang paghanda ng bansa sa malakas na lindol. Ayon sa OCD, bukod sa katatagan ng mga struktura, tinututugan din ang mabilis na pagtugon pagtapos na pagtama ng matinding pagyanig. Si Kenneth Pasyente sa Sentro ng Balita Live. Aljo, tuloy ang paghahanda ng pamahalaan sakaling tumama sa bansa ang magnitude 7.2 na lindol. Sa Palace Press Briefing, sinabi ng Department of Public Works and Highways na patuloy ang kanilang ginagawang assessment sa mga gusali, paaralan, tulay at iba pang istruktura para matiyak na ligtas ang mga ito oras na tumama ang malakas na lindol. Katunayan, tutok daw sila ngayon sa retrofitting o yung pagpapabuti ng kalidad ng naturang mga istruktura para matiyak na handa ito sa pagtama ng The Big One. We've already completed more than, I think, 124 assessment and retrofitted mga public buildings in Metro Manila. Meron na rin po kami nakaprogramang 500 plus public buildings na funded po ng aming local fund and ODA. Meron kaming partnership sa World Bank. Ito ay para sa 425 pang public building to retrofit and strengthen this public building to make sure they are aligned with international earthquake standards. Nakakalat na rin nila ang nasa 200,000 equipment, gayon din ang kanilang iba pang quick response assets. Kabilang din sa kanilang binabantayan ngayon ang mga railway transit. Kailangan po nating makipag-ugnayan sa DOTR. Sila po yung namamahala ng MRT at LRT. Pero kapag hiningan po nila kami ng tulong para tulungan ng mga inhinyero nila at i-assess yung structural integrity ng mga infrastructure. Ang DOST at PHIVOLCS naman, Aljo, pinaiigting pa ang nationwide simultaneous earthquake drill para mas maihanda ang mga Pilipino sa posibleng pagtama ng The Big One. Gayunman, binigyang diin ng Office of the Civil Defense na hindi lang natatapos ang kahandaan sa pag-duck, cover and hold dahil malaking bagay anya ang katatagan ng mga bahay at gusali para matiyak ang kaligtasan ng lahat. Kaya dapat matutukan ang pagbibigay ng permit sa mga itatayong gusali. Sa tulong na rin yan ng mga lokal na pamahalaan at matiyak na sumusunod ang mga ito sa building code. Hindi lang ho yung mismong istruktura yung dapat patibayan. Kasi pinapaliwanag ho namin, halimbawa lang, iba-ibang level po yan. Yung duck cover and hold na pinaliwanag namin, kahit magawa po natin ang perfecto, kung yun ang mga istruktura ay mahina, baka doon din kayo delikado sa struktura na yan dahil baka kayo ay maguhuan. Pangalawa naman, kailangan matibay na struktura, dapat kaya niyan ang 8.5 magnitude earthquake. Subalit, ang pangatlo, kailangan yung struktura din naman ay nakatayo doon sa tamang lugar. Huwag dapat doon sa landslide prone area or sa mga no-build zones. Huwag din doon sa liquefaction prone area. Aljo, pinatitiyak naman daw ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga ahensya ng gobyerno na sakaling tumama nga ang The Big One dito sa Pilipinas ay dapat hindi maantala ang tulong sa mga Pilipino na mangangailangan at dapat mailatag ang long-term solution para rito. Aljo. Maraming salamat, Kenneth Pasyente.